Yung male infertility kasi, ito yung inability of the couple to conceive a child. Hindi sila magkaroon ng anak o mabuntis yung asawa sa loob ng 1 taon na walang contraception. Ang male infertility ay tumutukoy sa kawalan ng kakayahan ng lalaki na mabuntis ang kanyang asawa matapos ang 1 taon ng regular na pakikipagtalik ng walang contraception o family planning. Ito ay hindi isang bagong issue, ngunit sa pagsasawalang bahala dahil sa stigma at takot na mapagtawanan, hindi ito madalas na pag-uusapan. Paalala ng doktor, malaki ang naiaambag ng lifestyle sa fertility ng lalaki, kaya't ang pagpapanatiling malusog na pamumuhay ang unang hakbang sa pagpapabuti ng fertility. Ngayon na lang, recently lang nalaman na paano pala, pwede pala ang lalaki. Actually, in reality, sa mag-asawa, 25% babae ang may problema. 25% lalaki. 50% parehong may problema. Actually, as high as 3%. Ibig sabihin, 3 sa kada 100 lalaki maaaring may problema sa infertility. You need to live healthy, no? Wala masyadong bisyo. Dapat talaga walang bisyo. Yeah. Alak, sigarilyo, totally give up. Kasi hindi ka makakaproduce ng magandang sperm eh. Isang paglalarawan naman ang ipinahayag ni Dr. Stephen Nazareth, isang urologist mula sa Makati Medical Center. Sa mga father wannabes, mga lalaking naghahangad na magkaroon ng anak ngunit bigong makabuo. Marami sa kanila ang dumaranas ng frustration, pagbaba ng kumpiyansa sa sarili, at minsan ay depression. Kaya't ang infertility ay hindi lamang isyung pisikal, kundi isa ring emotional at psychological battle. Kaya nga yung sinabi nila na every child born is a miracle, totoo yun. Kasi if you only know yung mga frustrations na nakikita ko sa mga father, wannabes, mga father wannabes na hindi sila makabuo talaga, yung frustration na nararamdaman nila, you can feel it. Na talagang inaano nila na kailan ba kami magkakaanak? Dok, ginawa na namin lahat. Ano pa ba? Panoorin ang iba pang mga paliwanag ukol sa male infertility ngayong linggo sa Doctors on TV, 9 a.m. to 10 a.m. only here on UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.